Hi guys, so nag-invite si Subash ng news newscaster, interviewer, oh, 'di ba? Ang bongga. So kailangan natin ng advertisement guys, marketing, kasi meron tayong bagong experience na cook, ng tagaluto. So mas maganda kung mabisi tayo ba. यो जाडोमा न्यानो घाम पाउनुहोस् ताप्नी भए वृक्षलाई आउनुहोस् धौलागिरीमा सके कुन्ती राउँदा मात्र फेरिमा न्यानो घाम पाउनुहोस् ताप्नी भए वृक्षलाई ओके, अब ठ्याक्कै कस्तो मजाले राख्नु भएको छ, तपाईँले नै बनाउनु भएको हो। तपाईँको हातको स्वाद पनि असाध्यै मिठो छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ सुन्यौँ, धेरैले चर्चा पनि गर्नुभयो। कति वर्षदेखि चाहिँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? हातमा म किस गरेर जान्छु भन्नुहुन्छ। आज पनि यो बसी सायद त्यस्तै लागिरहेको छ, कस्तो मिठो छ जस्तो फिल भइरहेको छ कि हामीलाई। हजुर, ओके, अब हामी खाएपछि फेरि भन्ने छ है त हजुरलाई। गरेर भन्नुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। रुमको दिदी रुमको हेर्दाखेरि ए हस्, हजुर खानु। सबै तताउनु है दिदी। हजुर चिसो छैन। पविता 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 दिदी यो डाइरेक्ट खनाइदिन्छु म, यो पर्दैन। यस्तो डाइरेक्टै त्यस्तो गर्ने हैन। तपाईं खनाउनु हैन, म पज गर्छु अनि त्यसपछि खानु, अनि त्यसपछि हातैले खाइदिने कि चम्दरी खाने? Hello guys, magandang hapon. So after 4 days umaraw, so today maaraw siya guys. So yun yung mga nilabhan natin. Kumusta kayo? Sinisipon ako antok ako pero hindi nakatulog. Yung mababaw lang ang tulog ba. Ayun, nagkaaraw din tayo. Si Didi ay nag-slice ng ito ay radish guys. Mula ko atsar banaw ni. Radish pickle. Nagawa siya ng ano guys, radish pickle. Mula ko atsar in Nepali. Yan, dami niyan oh. Hindi pa oh. Tapos ito. Ang sarap niyang gumawa guys ng mga atsar-atsar everyday. Yun ang pinapares ko sa kanin. May ampalaya atsar kami at radish na atsar. Para siyang salad style guys ba. Ang sarap. So yung bagoong ko, hindi ko na nakain guys. Ang dami pa. Ibigay ko yan kay May. Aking bagoong. So, pakita ko to sa inyo. Naupaw na to siya guys. Nakalbo na to siya. Tapos tumubo ulit nung mga nakaraang araw. Nakalbo siya nung tihar. Tapos ngayon after few days tumubo ulit. Amazing. Amazing. Super amazing lang. Ang ganda niyan sa personal guys. Super nakaka-relax. Sobra. As in, meron pa dun sa taas. Marigold. Ang dami niyan sa personal. Tapos yung dito ang dami. Ay, ito pala, 'Di ba? Ang ganda. Hindi klaro.
red na bulaklak. Bulaklak lang siya, wala siyang ano, leaves. Nito siya, oh. Oh, yan siya, guys. Ganda. Tapos dito, sobrang ganda din. Pero ngayon, medyo hindi na siya ganun ka blooming. Ayan. Dati, ang dami niyan. Punong-puno yan dati, guys, dyan. Hindi ko na nga na-videohan. Ngayon lang. Ayan, kasi mamaya ako ng mamaya. Wala na ubos na siya, guys. Sinarvest na yan siya nung nakaraang holiday na tihar. Kasi yan yung gamit nila sa kanilang garland eh. Yan. Ang ganda o, puti. Ayan. So, gagawa si Didi ng mula at sar. Tingnan natin. Videohan natin siya. Tapos, ang tawag dito, gagawa ako guys ng chicken pastel. Nagpa-boil ako ng chicken. Picturean ko muna to at aking story. Ang ganda talaga. Yan siya. Di ba? Puno yan siya. So, maraming nangunguha dyan, guys. Pinapabayaan lang namin. Kaya nakalbo siya nung nakaraan. Tumubo ulit siya. Ganda lang. Nature. Ngayon ko lang din napansin guys, so ang ating mga bulaklak, kahit panglaya na yung kanyang mga leaves ay may bulaklak. Ang ganda. Ganda! Salamat sa pagpapaganda ng ating paligid. Magluto ako ng pastel guys. Meron din dito. Good morning, magandang araw. Maayong buntag, maayong udto, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo, guys? So, pasensya na sa ating buhok ay basa pa. So, gusto ko lang i-close ang aking vlog ng mga bali-balita, guys, sa Cebu. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga nag-message, nag-check na kumusta na ang aking pamilya. Maraming salamat po. Lalo na kay Girly from Germany, kay Ruth, kina Judy, sa aking mga kaklase, mga kaibigan sa FB. So, ayun guys, bagyong Tino sa Cebu. Nagready ang mga tao, no? Nag-panic buying. So, nagbiro pa nga yung iba na kami panic lang, walang buying. So, nagready sila ng pang-grocery, nagready sila ng tubig, mga flashlight, mga kung anong basic na needed for in case of emergency, no? Kasi ang iniisip talaga nila ng taga doon, ayaw na nilang maulit yung bagyong Odette. So, bagyong Odette, guys, hindi ako masyadong familiar. Wala ata ako sa Cebu noon. Anong year ba ang bagyong Odette? So, ngayon, bagyong Tino. Signal number 4. Tuesday ang landfall ng Tino. Naka-message pa sila mama, mga kapatid ko, naka-message pa sila Monday ng gabi. Yung aking pang-apat na kapatid ay nagtrabaho sa terrace na siya, work from home siya. Dinala niya yung trabaho niya sa bahay. Yung pang-apat kong kapatid, siya yung kasama ng mama ko dun sa apartment dun sa city. Yung pangalawang kapatid ko nasa Liluan. Yung pangatlo at panglimang kapatid ko nasa Talamban. Yun sila yung magkalapit, guys. So yung mama ko, mga kapatid ko, nag-message pa sila before matulog, no? Sa kinagabihan. And then, nangumusta ako sa kanila nung kinaumagahan. Wala nang message ang mama ko hanggang maghapon. So, nakasagap ng signal ang aking yung bunso, panglimang kapatid, na okay lang sila. Kumusta sila mama? And then yung pang-apat kong kapatid na kasama si mama, nakasagap din ng signal. Sabi nila okay lang sila. So, guys, na kalma ako so, naging kampante ako na okay silang lahat. So, pumasok yung baha sa first floor ng aking mga kapatid at ng aking mama doon sa city, pero hindi tumaas, guys, yung tubig. Bali, yung sa kapatid ko, malapit doon yung bubong na yung baha. Malapit lang sa kanila yun, pero hindi sa subdivision nila.
pumasok yung tubig, pero hindi talaga siya tumaas hanggang sa bubong. So, yung sa kapatid ko naman na pangatlo, yung sa nurse, pumasok din yung tubig, guys. Tapos, yung sasakyan niya, yung Montero, malaki yun, guys, diba? Hindi niya pinasok sa garahe kasi masikip, kasi may motor doon sa garahe. So, siguro iniisip niya, hindi siguro to ganun kalala or kalakas. So, doon na lang ginarahe sa labas. Sa usual na garahian niya, doon sa kalsada lang sa labas ng bahay niya. Ayun, guys, bumunggo yung sasakyan niya. Trinay niyang i-on, the next day hindi na mag-on. So sana maayos pa kasi may insurance naman. So ayun, guys, safe silang lahat. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napasukan man yung tubig ng bahay, ayun, linis-linis lang talaga. So safe po silang lahat. So nakakalungkot kung napanood niyo yung video na ano yung mga naging dahilan ng sobrang disastrous na effect ng Bagyong Tino sa Cebu. So, grabe, guys. Grabe. Yung mga nag-overflooding, yun yung mga malapit sa river, guys. So, imagine niyo yung mga hindi naman nabahaan dati, ngayon nabahaan na, no? So, nag-overflow yung river, tapos ayun nga, sa Liloan, yun malapit sa kapatid ko, sa Mandawi at Talisay City, guys. So, medyo distansya yun sa, hindi Talisay City, Talisay na area. Medyo distansya yan sila sa city, no? Ayun. Pero yung Liloan, yung Bakayan, ayan, basta yan yung mga malapit sa mga kapatid ko na umapaw na hanggang bubong. Pero yung siguro sa kapatid ko medyo mataas sila, so hindi sila umabot sa bubong yung baha, no, sa bahay nila. And then yung kapatid kong nurse, nag-duty siya kinabukasan, guys. So nag-angkas lang siya sa motor ng ng asawa ng youngest na bunso, yung saan malapit yung bahay nila. Umakas siya sa motor, naka-duty siya. Nag-duty din yung kapatid ko, yung pangalawang kapatid ko sa bangko, kasi operation linis sila, kasi hanggang bubong din yung, as in talagang malapit na talagang umapaw sa bubong din yung tubig sa bangko na pinagtatrabahuan niya. So naglilinis sila, guys. So narinig ko hanggang ngayon talagang umuulan-ulan pa din. And then marami talaga, guys, ang na-wash out yung bahay, no? Sobra grabe, para siyang AI na parang, alam niyo yun, surreal na parang panaginip lang ba, no? Na, Diyos ko, nangyari talaga siya na ang daming nawala ng bahay. Tapos ngayon, less than 100 na, guys, yung patay. Tsaka may mga nawawala pa. Ay, Lord, so laban lang sa ating mga kababayan dyan sa Cebu, Diyos ko, Lord. Sa mga mga nawala ng bahay, nawala ng properties, laban lang po, sana makabangon uli. And then sana condolence po sa lahat ng mga namatayan, sa lahat ng mga nawala ng mahal sa buhay. Condolence po sa lahat. And then sana magpakatatag po tayo. Sana magpakatatag po lahat ng mga taga Cebu, especially yung mga nawala, na hindi ko po ma-feel, or kasi hindi ko pa po siya naranasan, but my empathy, all my empathy, my sympathy ay para po sa inyo. Kasi naranasan ko na rin po yung maglindol na nakakakaba, sobrang nakakakaba po, sobrang yung matulog sa labas na kasi takot ka na lumindol ulit. So ito, pare-pareho din, no? Pero yung mawalan talaga ng bahay, mawalan ng mahal sa buhay, hindi po madali. So Lord, kayo na pong bahala sa kanila, at sana magtulong-tulong po lahat, no? Yung mga kakayanan na makatulong, sana makatulong po sa yung mga walang-wala talaga. So ayun, guys, operation linis na sila ngayon doon, at sana makabangon din, bangon Cebu. Diyos ko, magpapasko, tapos ganito, no? Ay, bigat sa dibdib, pero si Lord lang, Lord na ang bahala, siya lang nakakaalam talaga. And ayun, sa mga nakasurvive, tuloy ang buhay, at
kailangan magtiyaga, mag-isip, magkumilos ng paunti-unti para makabangon ulit. So, dahan-dahan, one day at a time. So, ayun guys, thank you all so much. Safe po lahat ng aking pamilya. And, thank you Lord. And, ayun, kayo na pong bahala sa lahat ng mga naapektuhan, Lord, sa Bagyong Tino. And, sa darating pa na Bagyong Uwan, mag-iingat po tayong lahat sa bandang, saan ba yun? Saan ba yun? Isabela o Cagayan Valley, yung dyan ang magiging landfall ata ng parating na bagyo. So, ingat po tayong lahat. Thank you all so much. Maraming salamat po. And, ayun, sa kina Jen na nakabakasyon ngayon, apektado din po sila. Walang kuryente, walang internet. So, ayun, nagme-message siya pag nakakasagap ng ng wifi guys, pero wala siyang message na for few days. And then kinaweng sa mga nag-ulan-ulan din, sa mga apektado din ng ulan, pero hindi masyado silang guys. Yung Cebu talaga guys, ang grabe na as in punteriya talaga ni Bagyong Tino. So sa lahat ng, di ko alam guys, ang bigat ng dibdib ko kasi nga 'di ba yung flood control na ganun na mga project sana so hindi sana ganun kalala kung alam mo yun. Ay Lord, yung project ni Slater Young na siya din ngayon, viral din siya. So sana makapag-isip-isip no ang mga tao na tayo lang din ang may kagagawan din talaga ng ng mga disasters na yan. I mean, sana siya, malilesen sana yung damage kung tayo mismo yung gagawa ng mga bagay na, alam nyo yun, na makakatulong sa kalikasan, or gagawa tayo ng mga bagay na makakapag-prevent doon, malilesen yung damage guys ba. Alam niyo yung ibig kong sabihin. So, ayun lang guys ang aking vlog. Maraming salamat. So, thank you all so much. See you on my next vlog guys. Bye for now. God bless. Bye.